everyone! So, life update. Andito na pala kami ngayon ulit sa Batangas. Nakauwi na kami kanina. Actually, nag-commute lang kami ni Patrick. Kasi tomorrow is our flight going to drumroll Bacolod. So, sa City of Smiles, tayo pupunta tomorrow. Just a glimpse of today. Actually, ayan yung dadaling kong maleta, yung malaki na. So, nag-avail ako ng check bag. Kasi, nag-overthink ako kung magkakasya ba yung mga dadalhin ko and stuff. Tapos, mamimili din kasi kami doon ng mga pasalubong. Kasi maraming mga delicacies doon and mga pastries. Since kilala rin yung Bacolod sa mga pastries nila. And maraming pastry shop doon. So, ayan na yung dinala ko para sure. Lalo ngayon, naghigpit si Sebpa. And, hindi ko alam, sobrang all over the place ng lugar ng, ng isip ko ngayon. As in, gulo-gulo. Hopefully, wala akong malimutan. And, I'll see you siguro sa airport na yung magiging next clip ko. Hello everyone! Good morning pa rin naman since currently it's 11:17 in the afternoon and dito na kami ngayon sa NAIA Terminal 3 kasi nga pumunta tayo ng Bacolod and our flight is at 2:45 PM. So we have much more time pa, no? So kakain muna kami since medyo nagugutom na ako. Actually, kumain naman kami kanina sa bahay and mabilis lang din yung naging biyahe namin from amin sa Batangas. So ayun, kakain muna kami. Kasi ito na pala yung parang nirenovate nilang lugar dito sa Terminal 3. Actually, last time nung pumunta ako dito, January, nung nagpalawan kami, di pa siya masyadong gawa. Pero ngayon, maayos na siya compare before. Pero, di pa kami nagsa-security check. Mamaya na kasi kakain muna kami. Kasi alam ko mas maraming pagpipilian na pagkain dito kaysa dun sa security check later on. Actually, first time ko lang mga besa Bacolod. So, I'm really excited to try their inasal, tsaka yung mga cafes doon. And ang Bacolod is known for their pastries as well. So, magpe-pastries din tayo doon. Here na sa may food meza hall. Dito lang siya sa Terminal 3. Actually, bagong innovation ito. Kasi dati wala to nung Palawan kami, parang hindi ko lang sure kung open na yun. January yun. So, I'm not sure. Pero nung nag-Boracay kami, wala pa. So, meron ditong LA Chicks, may Pancake House, may Banapon, may Shuttle's Best, may Popeyes, meron din silang Angel's Pizza. So, sobrang daming pagpipilian ng food dito. Pero hinahanap kasi namin is Jollibee. Since si Patrick matagal niya, kakakain lang naman yung Jollibee nung nakaraan. Pero naghahanap siya ng Jollibee ngayon. So, ayun. Hello everyone, life update. Dito po kami napunta ngayon sa may Popeyes. Naririnig niyo ako, pero dito kami napunta sa Popeyes kasi di na namin tuloy ang mahanap yung Jollibee. Sabi ko dito na lang kami kumain. And ayun, so ito yung order ko. Chicken soy kineme, si Patrick 2-piece chicken. Tapos may fries ako. Kain muna kami mga beef. Still echoes in my head. We would make the cutest couple. So we have arrived here nasa Bacolod Airport. And hindi lang namin yung baggage namin. Dadaan dito sa may conveyor belt. Kasi nag-purchase kami ng added baggage. Kasi nga diba nagigpit na yung Sebpak. So medyo kinabahan ako. Baka mamaya ma-overbag kami. So ayun. So mga andito na kami sa labas ng airport ng Bacolod. Nag-book lang kami ng Grab papunta doon sa aming Airbnb. So nag-book kami ng Airbnb sa Cityscape siya. Malapit siya sa Calea. Waiting na lang kami sa Grab. May nag-accept na nung booking namin. Hello everyone! So, we are here na sa ating Airbnb. Dito lang siya sa Cityscape. And maganda yung naging pwesto namin kasi malapit siya sa Ayala Mall, sa SM. And nakakwentuhan rin namin yung Grab driver kanina na maganda nga daw tong location na to kasi malapit siya sa mga tourist food
and spot dito sa Bacolod. Ngayon, ito na yung ating Airbnb. Na-book namin siya sa Airbnb for like 2,000 something per night. Basta ililink ko sa description box. May interested sa inyo. But let's start the tour. So, ito yung ating pintuan. And then, meron tayo ditong cabinet, ayan. Tapos meron ditong kitchen. Mini kitchen lang siya, guys. Pwede rin pala magluto, ayan o. Mayroon siya ng induction cooker. Tapos may mga rice cooker dito, may pot, may mga kutsara, tinidor, cubiertos, plato, hugasan, ano. Ayan, wala na to. Mga cleaning materials, and ito nakalock. Tapos meron tayong salamin dito. Ayan, pwede tayo mag-makeup or check ng OOTD. Now, meron tayong bedside table. Tapos, ito yung ating higaan. Ayan. Parang queen size bed ata to. Malinis siya, guys, in fairness. Tapos, meron din tayo ditong dalawang mirror. So, ay dalawang bintana. So, maliwanag. 'Di ba? So, maganda yung lighting. Kasi ayoko rin ng madilim. Merong aircon. And then, meron tayo ditong ref na maliit. Nandito yung ref natin. Nga siyang laman. Tapos meron tayong microwave, kettle, and then meron tayo ditong view. Ayan, kita natin yung SM actually. Doon siya banda. Tapos, di ko alam kung saan banda yung Ayala Malls, pero let's find out later. And then, meron tayong TV. Ayan, makakapanood kami ni Patrick ng Teach You a Lesson. Pinapanood namin currently sa Netflix kasi nirecommend ng kuya niya. Tapos, meron dito ang bathroom. So, ayan yung bathroom. May tuwalya na, may tissue, and then, may body wash tsaka shampoo. Pero nagdala pa rin ako ng pang-akin. And then, meron din tayong blower. Ayan. So, pag magpapatuyo ng buhok. Tsaka, meron ditong sabitan ng towel. Kasi, very important pagka magbibihis ka, may isasabit kang anything. So, ayun. Actually, yung flight namin, mabilis lang siya. So, 55 minutes lang. And eksakto yung sinabi nung captain na kung ano yung lapag namin. Alam nyo ba kanina, guys? Medyo kinakabahan ako nung nagwe-wait kami sa mga check bag. Kasi ang tagal lumabas nung bagahe ko. Itong pink na maleta. Ang tagal niya lumabas. So, diba, nauuso yung parang yung naliligaw yung maleta. Sabi ko, hala, baka mamaya yung maleta ko makapunta na ng Taiwan. Sabi ko ganon. But anyway, lumabas din siya siguro mga after 10 to 15 minutes. Ayun. So, magpapahinga lang kami and later we will explore around here sa Bacolod. The first stop is Nena's Rose. Dito lang siya sa kahabaan ng Lacson Street dito sa Bacolod. Pasensya na guys kung wala akong mic kasi nalobat yung receiver ng mic ko. Ayusin na lang namin yung audio nito. Hopefully maayos kasi along the road siya. So if may maririnig kayo mga maiingay, ayun. Ang in-order ko is paa tsaka tinae, which is isaw. Tapos si Patrick is isol. Ito naman. Ang laki ng isol nila. And mura lang yung food. Ito parang like 120 pesos lang to. Yung chicken lang. So, tinikman na natin. As a person na parating pumupunta sa Czech. So, dito sobrang daming mga chicken inasal places. Wala lang pala sila ditong guys na parang plastic gloves. The perfect bite. Pop. No. Next stop is nandito kami ngayon sa Kalaya. Pasensya nyo na kung medyo maingay. Sayang hindi ko na-charge yung receiver ng micro. But anyway, ito yung in-order ko. This is s'mores cheesecake. This is only 110 pesos. Sobrang ganda ng presentation mga. Tapos ito naman yung famous nilang chocolate mud pie. Ito naman 140 pesos. Tapos itong double chocolate layer kinemerot nila 110 lang. Total of 360. Ang dami in-order ni Patrick dito para matry namin lahat. Madalas namin ito makita sa TikTok. So, let's try. Again, for the review, in Venezuela na lang. Wow.
nito, meron siyang tamis, pero may kumukontras yung alat. Very moist as well. Try naman natin yung Mad Pie. Ito yung pinaka-famous sa kanila. Ice cream yung ano niya. Para siyang ice cream na may napaggigitnaan ng moist cake. Very chocolatey siya. Rich chocolate. Matigas guys yung nasa ilalim niya. Ayan o. So not sure kung ano to. Pero parang siyang cookies na. Something or chocolate. Ito naman, try natin yung chocolate cake. Chocolate cake lang nila. Yung itsura niya. Very moist. Yung lasa niya, wala siyang tamis at all, pero may bitterness of chocolate siya at the end. So if hindi kayo masyadong mahilig sa super tamis and straightforward na lasa ng cake, magugustuhan niyo yun. Tsaka I think perfect siya sa coffee na matapang. Nagbabalanse yung lasa niya. Pero hindi kami nagko-coffee as of now. Nag-water lang kami. Pero pinakagusto ko tong s'mores cheesecake. As mahilig sa cheesecake. Kumbaga ito kasi mas may added layer siya ng taste. Hindi lang siya basta straightforward na cake. Alam nyo ba mga Beshi Wops? Itong cheesecake na in-order ko, yung s'mores cheesecake, 110 pesos lang siya, di ba nabanggit ko kanina? And for 110 pesos na cheesecake, grabe, sobrang sulit niya. Kasi sa Manila, for example, sa May Makati, may ano kami tayong pinupuntahan, hindi ko na sabihin yung pangalan, pero may pinupuntahan kami dong restaurant na may desserts din. And ang mga cheesecake doon is around 250, 300, 320, ganyan. May 400 pa nga. Although gets kasi nasa Metro Manila. Pero to think na may ganun pa palang kamurang cake for this type of quality, it's really good. I must say, as in. Hindi ko na nga siya maubos guys, kasi baka magka-diabetes. Pero ayun, mamaya i-burn natin to, maglalakad pa tayo around dito sa Bacolod. Dito kami ngayon sa May Ayala Malls Capitol Central. Dito sa Bacolod. So ito yung parang glorieta nila. Yan siya. So maglalakad-lakad lang kami dito. Tapos may bibilin si Patrick sa may grocery. Tsaka bibili kaming tubig. Ito ba tayo bibili tubig? Or baka doon na lang sa convenience store na malapit sa amin. Para dito namin bibitin. O may healthy options din. Life update guys. So, bumili kami ng taho doon kanina kay kuya. Nakita lang namin siya dito lang sa gilid lang. Hindi ko alam kung anong street. Basta paglabas nyo ng Ayala Malls, may mga nagtitinda doon ng street food. Meron silang park dito na pwede kang mag-jogging, pwede kang tumambay, I don't think if pwede mag-picnic, pero feeling ko pwede. Tapos marami siyang puno. Feeling ko maganda rin dito sa morning. And currently, it's 8:27. So, napadaan lang kami dito ni Patrick. Sabi niya, pag-picture daw kami dito. Kaya, ayan, dito kami. Ayan siya mga view. Very quiet, very peaceful. Though, kung medyo madilim yung register sa camera kasi, yung ilaw dito para siyang naka-dim. Ayan, yellow siya. And hindi ganun ka-grounded dito sa, hindi ko alam kung anong tawag sa part na to, pero lalagay na lang namin sa video yung pangalan ng part na to.